The situation is dire but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atovi Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atovi Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atovi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atovi Nanotechnology is at the forefront of initiating change. And we invite you to be part of this solution! Good morning! Yes, good morning po. Yes, good morning. Magandang Sabado sa inyong lahat. Ayun, Sabado na naman pala, no? Napakabilis ng araw. Oo, maganda ang topic natin ngayon. Oo, Sir WBA. Pag ang topic ay paano kumita, kahit naman ako, mga gusto kong topic yan kasi maraming nalulugi sa pagbababoyan. Pero bakit yung iba, hindi tumitigil? Bakit nga ba? Oh, sabi nila, nalulugi kami. Ang laki ng lugi namin, pero ay pa rin tumigil. Oh, yung mga Chinese, di ba? Oh, lugi kami, lugi. Wala na kita. Liit kita. Kasi liit mata nila eh. Liit kita. Pero totoo, ay naman tumigil. Tapos nakikita ko, nakakabili. They live a very comfortable life. Kasi bawat negosyo may sikreto yan. Ayun. O, Kumbaga, para bang meron kang sideline. Etong sasabihin natin sa kanila, isang sikreto kung paano kumita. Okay. So, kumbaga, hindi ka masasaktan. Miss Ana, good morning. Yes, good morning.
Hindi ka masasaktan sa mga nangyayari. Lalo na ang problema po ngayon, live weight price, nabagsak, grabe na. At saka halaga pa ng biik, sumabay na rin. Ano? Dati commercial page, live weight price. Ngayon, pati biik. Oh, yes. Magkano na ba biik ngayon? Ngayon po, sa Batangas, isang 7 to 10 kilos, 3,000. Palan yung malapit na 3,000 maging yan. ano Pero yun, pag no? nag 20 kilos, aabot ng 4,000 plus. 120 per per kilo. Sa susunod biik. yan ang topic natin siguro. Oo, kasi talagang kakausap lang natin yung isang negosyante dito sa may Batangas. Pati sila umiiyak na, gawa ng dapat pataas na ngayong tung month na to, per month So bumaba pa 125 Nako. per kilo. Don't cry for me, Argentina. Pero sa market, sa palengke, 220 ang karne. So, Para bang gusto mo na talagang- sabihin sa binibilan mo, hindi ho yung ulo ang binibili ko, hindi ho yung buong ulo. Kasi di ba litsunin na yung ulo? Wala Wala. Kasi sa Talaga. totoo, sa business cycle, di ba? Okay, gumagawa ng paraan ng ating Department of Agriculture para mabigyan ng... Pero sa totoo, sa business cycle, ano yan technique yan Di ba? Sabi natin, farm gate price to market. So, aalsin natin itong mga middleman. Di ba? Kung tutusin, nakakatulong din naman ng middleman. Oo. Kasi Although, mahango nung alam din naman natin na may mga unfairness sa mga business practice, pero hindi na natin maalis yun Pero mas maganda kung ilalagay natin sa tama, Opo. mas maganda. Pero hindi nga naman daw exciting kapag walang manloloko at naloloko. Walang magnanakaw. Kung Kung wala magnanakaw magpapaloko. ganon, magpapanakaw. Kumbaga isang matalino, isang tanga. So, siyempre, kailangan balansehin natin. Pero sa totoo, sa akin, sabihin na natin gano'n ng mga biyahero, Ang biyahero, nag-i-invest yan truck, labor, yung pagod sa biyahe. Diba? Subukan din natin, hindi naman sa pinagtatanggol ko, Opo. Siyempre, yung mga presyo ng gasolina, toll fee, ang mamahal. Minsan, yung isang sasakyan ko, dati, 2.8 lang. Ngayon, halos 5,000 na full tank, Dati na 2.8, full tank na yan, Kailangan naman puro hangin kasi pinapasok na, pero kumakarga sa bilang. Kasama na yun, po? Yung mga gasolinahan, sa totoo, ilang beses na yun ang ganyan, pero no comment na lang ako. Parang binabalance na rin, may mga discount, pero yung discount, nababawas dun sa volume. Kasi, minsan mahirap din yung alam mo, Kasi kung alam mo, you won't get hurt if you don't know. Diba? Deadman na lang. Deadman. No choice. Tama ba yung sabi ko? Tama naman. You won't get hurt if you don't know it. Pero may salita sila ganyan. If you don't know, you won't get hurt. Diba? Depende yan. Depende po. Pareho ba yun? I think so. Depende sa pag-take mo. Anyway, di ganun nga. Di yung mag-aalaga ng hayop, yung cost nila, tapos bibilin sa kanilang biyahero. Siyempre, yung biyahero, babawi ng gastos yan. Tapos, may mga nilalagyan-lagyan pa yan along the way Opo. Yung mga checkpoint, yung alam na natin, di ba? Pagdating sa palengke, kaya tumataas ang presyo. So, gumagawa ng move yung government natin, pero siyempre, hindi naman lahat makokontrol niyan Opo. Sabi nga, kung magagawa ng paraan, that's why yung inaano ng presidente natin, just to be honest, kung maaari. Pero, I doubt kung magagawa lahat yun. So, pag sa palengke, mas mahal na nga yung presyo dahil ang daming pinagdaanan Dami. Kasi kasama pa dyan yung kotong. Yes, hindi mawawala yun. Yung O pag-slaughter. ilang beses kang ipinahinto, pinara, charge din yun. Tsaka, siguro, eventually, in the future, makukorek naman kaya nga kinokorek ng government natin, katulad yung mga ibang sasakyan. Nakikita ko yung multicab, hinuli sa highway kasi light truck daw. Ang liit ng multicab, di ba? Well, light truck. Siyempre, hindi maintindihan po. Ano ba? Classification ba ng truck Alam ko, kaya nagsiset ngayon ng price ceiling ang ating government, department. So, which is also good, kasi alam naman nila kung ano yung dapat na lahat kumikita, pero hindi naman yung taga sa leeg. Yeah. But then, since wala naman tayong control yan talaga, what would be the best thing that we will do? Yung grower, cost to produce. Pababain mo yung gastos mo sa pagpapalaki ng baboy mo. Hindi ka nandadaya kung ano pinakakain mo. Tapos, dahil siyempre, yung biyahero naman, kumbaga samahan na lang,
Eh, minsan nga, nangyayari pa, biyero, utang eh. Pagka malaki na yung utang eh, sa susunod na kita babayaran, ganyan. Tapos later, nawawala na yung biyero, kawawa naman yung grower. Opo. Ganun. Sa palengke, ganun din naman eh. Yung, kasi yung sa market, babayaran kita, ngayon kakatay, mamaya nga pong collect na mo. Hindi nabenta pa lahat eh, may collection mamaya, bukas. Hanggang tumatagal na extend, hanggang yung taga-palengke, nawawala na rin bigla. Which is kasama naman sa negosyo, no? Pero, sabi nga, hindi tayo mag-grow kung laging ganon. Sabi nga natin na nung araw yung ng ibang negosyante, credibility nga. So, maganda yon yung may utang, pero may credibility ka, credit line, yung character, ganyan. Kasi nga, kung wala kang pera, may credibility ka, may tiwala ang tao. Sige, bibigyan kita ng baboy, tapos bayaran mo ako ng ganito, 1 week. So, yung namang walang pera, so sumusunod siya dahil honest siya. Opo. Naibebenta niya, kumikita siya, tapos after 1 week, binabalik niya doon sa biyahero yung pera. So, miski walang puhunan tong ang puhunan niya lang yung tiwala, kumikita siya until finally, lumalago na siya, nakaka-invest na siya. Ganon din naman yung biyahero. Yung biyahero, ang kalimitan minsan nagre-rent ng truck yan o nanghihiram, ganyan, para lang maghanap buhay. So, kaya din tumataas. So, ganun na biyar. Pag nabayaran sa kanya, babayaran naman niya yung farm. Diba? Kung may credibility yung biyahero, kumbaga sila walang masyadong punan, eventually yung truck na nire-rent niya o hinihiram niya, magiging kanya, pwede niya nahulugan or pwede na siyang bumili. By that time, makakabawas pa ulit ng peso kasi kanya na lang yun, kanya na yun eh. So, yung farm naman, yung piggery, hindi rin mahihirapan kasi makakapagpaikot siya ng pera sa farm niya. Wag lang niyang, meron kasing iba yung mga farm na yung ibang may credit line sa kumpanya, yung mga supplier. Nung ibinenta yung baboy, ginastos yung pera, nag-enjoy, nag-travel, bumili ng ito. Ngayon, hindi mabayaran yung yung supplier. So, hindi na nabayaran ng supplier, nalugi tong supplier or dinimanda tong So, ayun. So, kumbaga na makita natin yung chain, Opo. yung importance ng credit line. But anyway, ito. Lahat sa atin, kahit ako, nung araw gusto ko magsosyo sa feed mill. Kaya lang yung nakausap ko, merong isang ang share, 2 million per share. That was way back about siguro mga 2010 yata. Ganon. 2010. Meron naman na siguro mga 2 years ago, 3 million per share. Tapos, record akong gumamit i-consume ko 1,000 bags. Kasi, per month. Kailangan i-consume ko yon. Siyempre, kung ikaw ay part owner nung feed mill, maglalabas ka ng pera. So, halimbawa, bumili ako ng 1,000 bag, ng share ng 1,000, obligado akong mag-consume ng 1,000 bags. Di million na yon. So, mamaya, explain ni... Mamaya, meron naman timetable na for example. Kasi ang habol ko doon, naririnig ko, yung mga stockholder ng feed mill, ang yayaman. Bili nandito, bili nung gano'n, ganyan. Tsaka panatag sila. Yan. Kumbaga sa tao lang ako, naiinggit din ako. Pero yung inggit nainggit ako na, nag-iisip ako, paano ko rin makukuha yon, paano ko mararating, paano ko kailangan magsikap ako. Hindi manloko o manggulang para lang alam ko, hindi mangyayari yun eh. Manloko ka man, may kakawihan ka, baka sa selda ka pa mauwi niyan eh. So, nung nakita kong gano'n, but then, wala ako masyadong pera eh. Mangungutang ako para makabili ng stocks. Dinagdagan ko lang ang problema ko. Magbabayad ako doon ng interest sa uutangan ko. Tapos, every month yun. Tapos, kasi yung bibidrohin kong feed sa, halimbawa, yung 1,000 bag, babayaran ko yun ng cash. Opo. Halimbawa, may incentive, one week. Ganyan, mamaya explain ni Anay eh. So, kumbaga, hinahabol ko yung kita hanggang minsan na-disappoint na ako. So, minsan nagtatako, bakit itong mga feed mill owners na to, miski bumagsak ang presyo, maririnig ko sa, siya, akilugay. Pero, makikita mo noon, bumibili ng sasakyan. Ako'y papunta sa Amerika, doon na isnong ngayon nagdala ko ng panghalo-halo alay libre. Di, ganon. Sabi ko, nagtatako, nalulugi, pero kumikita sila.
So, medyo nakita ko na yung angulo na paano sila kumita na miski nalulugi yung baboy. Ang masakit lang, kung ikaw ay hindi stockholder ng feed mill o member ka lang ng feed mill, hindi mo ma-avail yung ganong ano. Kaso wala kang pera eh. Yun ang masakit pag wala kang pera. Ayun. Pero wag ho kayong mawala ng pag-asa mga netizen, ano? Kaya nga inaano namin to. Dinidiscuss para mabuhayan kayo ng loob. So, ang kawawa yung mga nag-aalaga na nagpapatining na bumibili ng commercial feeds. So, ang chance nilang kumita lang is yun lang, ipoproduce lang nila. Oh, yun. Sa live weight. Yun lang. Kasi nalulugi sila. Mahal ng feeds eh. Sa ngayon, ibibiting ko muna kayo at ibibigay ko ang mic kay Miss Ana. Ayun. Ano ngayon? Ayun na nga, ituro mo na. Ayun, medyo nag-iisip kasi tuloy ako parang gusto ko rin kumita ng gano'n. So, ito yung sinasabi ni Mr. WBA na bilang stockholder, kumbaga, ipapahapyawan lang natin kasi may iba-iba kasing policy ang isang bawat feed bill. So, isa ito sa mga bibigyan lang natin ng halimbawa. Halimbawa, as stockholder feed mills, kailangan, ano ba yung benefits? So, kailangan yung volume discount. Ito yung volume discount na sinasabi na per bag. So, sinasabi na kailangan bawat stockholder. May nag-jump ka eh. Bago lang ako nagbababoy ngayon o nagbababoy na ako pero hindi ko. Pero interesado ako dyan. Paano ba ang umpisa para maging member o stockholder ng isang feed mill? Ano ba yung kalang? Paano ba nangyayari ito? At may naririnig pa ako yung mga breakaway group na yan. Ano ba, Abu Sayyaf ba to? CCP, NPA, MNIL, itong mga breakaway group o ano ba to? Teka, nawala po ako kasi nakaano ko dito na medyo, sige po. So, ang mangyayari dyan, meron tayong mga kababayan at actually, itong paksa natin ngayon, by the way, mga friends and partners, ito'y galing sa tanong ng isang OFW. May nag-alok sa kanila na yung pera nyo na yan, total kayo'y magkakapatid, galing kayo ng abroad, i-invest nyo sa feed mill para sigurado kayo. At the same time, gusto nyo magbabuyan, parehong kita nyo. Kung malugi ka man dito, meron ka pang feed mill stock, parang ganon. Yan ang sabi nila, no? So, tignan natin, ang sabi po nila, kung kapag stockholder ng feed mill, tapos may babuyang ka pa, o kaya kung ano man, may iwi. Ano ba ang pakinabang daw sa feed mill stockholder? Ano daw ba? Katulad ng sinabi ni Sir WB, nung mga nakaraan, pumunta ka doon para nagsabi ka na... Hindi, ang pagkakaalam ko dyan, ganito, kasi kay Ana ko rin na naalaman. Yung breakaway group, ito yung mga breakaway group na sila na yung mga stockholder ng feed mill na medyo, sabi nga, friendship ends when business begin. O nagkahiwa-hiwalay sila. Kasi sa feed mill may politics O yung pagkalalo kung major stock. Tayo, illustrate natin. Tayong lahat ay dating magkakasama sa feed mill. Ako major stockholder. Ay siya, gamitin mo rin produkto na at ito yung inaanak ko. Miski pangit yung O di ganon. Ang effect noon, kung hindi magandang quality, kasi may trade-off bibigyan ako ng sasakyan Or, ang feed mill mismo, sabihin, paggawa mo pa kami ng isang mixer dyan, gagamitin ko tong produkto mo for 2 years, 3 years, ganyan. Mga trade-off nila yun But then, siyempre, kapag yung may ganon, ang kalimitan pinuputukan kasi, yung mga, halimbawa, yung quality ng feeds, yung mga nutritionist ng mga kumpanya, magagaling naman talaga yan. Alam niya, pinag-aralan yan But, siyempre, minsan yung iba kailangan ng trabaho, hindi pwedeng hindi mo susundin yung superior mo. Otherwise, insubordination yun. Bawasan mo yan dyan. Masyado magastos ang mais ngayon. Bawasan mo. Kaya ang gagawin ng nutritionist, susunod na lang. Siya. Pero, ang kawawa nutritionist, sino ba nutritionist nyo hindi na maganda yung feeds? Si Petrang Caballo. Nako, hindi ko nakukunin yan. Hindi pala magaling na nutritionist yan. Kawawa si Petrang Caballo kasi nga, kailangan niya ng trabaho. May pamilya, may anak, may sinusupport na siya. So, imbis na mawala yung trabaho niya, susunod siya dun sa subordinate niya. Pero, ang nasasakripisyo, yung pangalan nung nutritionist. Kasi as a whole, sa feed mill, ang talaga naman tinitingnan din yan, yung nutritionist Second, yung mga stockholder kasi sa financial aspect. Kasi product nila, kailangan ng nutrition yun. Kaya, gano'n. Ayan. So,
So, Ayan, ito, mas alam ni Ana to eh. Ana, sige, discuss mo nga yan. Sabi nila, kapag stockholder ng feed mill na may baboy ang kaya paiwing baboy, siguradong maganda ang kita kasi, una, may dividendo ka o dividend sa feed mill. Ayan, dapat may kita sa baboyan. Pangatlo, may kita sa feeds na ipinakain sa baboy, malugi man o kumita sa baboyan. At pang-apat, may tubo sa taong binentahan mo ng feeds na discounted price o yung tinatawag na rider. Nakakatulong sa iyo para maka-volume at makakota. Oo. Ayan. Yan yung stockholder yan. Yan, yung stockholder. So, yung sinabi niyo po kanina, so tama yon. So, bago ka maging isang feed mill stockholder, kailangan may baboy ka. O kaya kung wala kang baboy, nagpapaiwi ka kasi kailangan, may quota tayo ng 1,000, kailangan makuha mo for 1 month yon, yung 1,000 bags. Kasi yun ang policy. Kung ako'y OFW, gusto ko maging stockholder dahil inaalok mo ko, kailangan pala may baboy ako. Yes. Hanggat maaari, may baboy. Pero yung kasi iba naman, may requirements kasi ng pigs na dapat makuha. kasi yun ang ibebenta mo product mo yun Oo. So, yung product, kaya mo gagamitin mo yung mismong feeds. Oo, makonsume mo yun. Ayun, may quota. Hindi, May quota. tama naman. Alam mo, believe ako dun sa yung policy ng mga feed mill, miski may pera ka, mayaman ka, kaya mong bilhin yung buong stocks ng kaya mo buong feed mill. Opo. Hindi kita papayagan. Unang tanong ko sa'yo, may alaga ka bang baboy? Kung wala kang alaga, hindi kita tatanggapin. Pasanin kita Kasi nag-invest ka sa akin, wala ka namang alaga ng baboy. Sitting pretty ka, tas kami naghahanap ng bebenta ng feeds. Kasi doon sa feeds kumikita ang feed, kaya nga feed mill Opo. Sa feeds kikita. So, para maging member ka, bibili ka ng stock sa akin. So, investor ka na, stockholder ka na. Pero, kailangan, computed nila yun kailangan umubos ka ng more or less, 1,000 bags minimum per month. Kasi yun yung benta Ikaw daw bibili. Para kumbaga nagtatrabaho ka lang. Okay? So, kung nagko-consume ka sa akin ng feeds, lahat tayo, stockholder, kailangan meron tayong, may mga alaga kayo. Yung iba naman, walang alaga, sabi nga ni Ana, nagpapaiwi, nagpapaalaga. Meron din ganun Kasi kumbaga sila, may pera sila, kaya nilang bumili ng feeds, kaya bumili ng baboy. Pero ayoko, parang ganun Halimbawa, so magpaiwi na lang ako. Hindi naman. Mag-maintain ng farm Meron ganun ng thinking. Meron namang iba na gustong magbigay ng hanap buhay sa ibang tao. Ganon. So, ikaw, Juana, meron ka bang kulungan ng baboy? Tingnan ko nga, ilan ang kasya dyan? O sige, ano ginagawa mo? Wala. Gusto bang kumita? O sige, bibigyan kita ng baboy, bibigyan kita ng feeds, lahat ng mga veterinary medicine, lahat-lahat. Pag ibinenta yung baboy na yan, hati tayo sa kita. Yeah. Okay. Doon sa pagkain, wala na siyang kita doon. Tama ba ko, Ana? Sino walang kita doon? Hindi, yung nag-iiwi. Okay. Kasi stockholder ako Yung nag-iiwi, kikita lang doon sa paghahatian later on pag nabenta na. Oo. Yes. Doon lang sa baboy. Correct. Ngayon, yung feeds na gagamitin doon, iaawas yun. Kaya doon, may tubo na rin yung nagpapaiwi. Pero yung cost ng feeds doon based on commercial, Yes. commercial Based price. on commercial. Pero siya, stockholder siya, hindi ganun ang presyo Correct. niya. Ayan. So, may kita rin siya ron. May kita pa siya doon. Siyempre, kailangan kumita yung pera niya. So, yun yung nagpapaiwi. O yung sa naman na hindi nagpapaiwi, may member ka, o di 1,000 bags, more or less, mga 500 pigs ba yun? O 550 pigs ba? Mamaya po, may table po tayo. Mapakikita sa inyo ni Ana yun. So, ayun, kumbaga sa normally, kung ikaw yung may farm, ilalagay mo rin yung base na yun sa commercial level, yung feeds mo, although ang bigay sa'yo ng feed mill, ganito. Iba. O gawa ng stockholder ka kumbaga kita mo na to Iba yung kita mo doon. So pag dumating yung time, bumaba ang presyo ng baboy, live weight, nalugi ka lang sa baboy, pero kumita ka pa rin dito sa feeds. So more or less, ang mga stockholder, tsaka mga stockholder, more kumikita sila sa feeds.
Ayun. So, Tapos, ano man ang mangyari, panalo pa rin sila. Parang ganun no? yes, oo. Parang walang lugi. Walang Oh, bonus nila kung kumita pa sila sa live bait ng Kaya Baba. marami ang nag-i-stockholder. Doon sa may pera, paano kung wala kang pera? Paano wala nga, ngayon, yung nagtanong sa atin ng mga OFWs na ito, ng magkakapatid, siguro tinitignan nila kung anong magiging opinion natin. Salamat unang-una sa pagtitiwala nila magtanong, So, halimbawa, ganun, nag-aalok ng stockholder na sa feed mill. Magbababuyan kaya ako kung hindi ko kakayanin, baka yung quota hindi ko kaya, no? Magbababuyan ako. May kita ba sa plain na babuyan? Compared sa nagbababuyan ka o nagpapaiwi ka na stockholder ka pa? Meron, ayan. So, pwede na nating ipakita siguro yung ni Ana, yung kanina. Ayan. Pwede na? Yes. Ayan, matuloy lang natin. Unahin muna natin kasi malaking pera to eh. Ano ba yung maging benepisyo ng maging stockholder? Opo. Una, ibibigay po sa inyo, ito yung mga benefits na kailangan o matatanggap mo as bilang director o stockholder. Yan yung po yung mga tawag doon sa may mga may-ari ng feed mill. So, binibigyan nila ng volume discount. Depende po yan sa approximate 18 pesos per bag. Yan po ay lalaki pa. Depende doon sa policy ng feed mill o sinalihan yung feed mill. Kumbaga, And then yung pinakamababa. Opo. Ang ibig mo sabihin, kung halimbawa lang to, sige, dapat tig 1,000 bags ang minimum na makukuha mo. Yan ang discount yan yung discount Example mo. lang yun. Example lang po yan. Pero yan, lalaki pa yan, yung iba mas maliit. Depende doon sa, kasi bago naman magbuo ng isang feed mill, may mga director yan, may mga meetings, yan ang pagkasundoan nilang presyo. Alright. Okay. Tapos yung cash discount is 25 pesos per bag din po yan ang binibigay nila. Bawa, bibili ka ng isang bag, may discount ka na doon. Bawa, 1,200, makukuha mo yung fees na 1,175. Discounted ka na. Ako magtatanong. So, kung stockholder ako ng feed mill, ano yan? Pwede, pareho ko yung makukuha? Yes, pareho yan. May discount na ako sa maramihang kuha. May discount ka pa dyan. Oo, okay. Tama ba yan? Halimbawa, volume discount. Binigyan nila ako 80. Tapos, binayaran ko pa ng cash. Pagkakuha ko, cash. Cash po yan. Kaya nga, bali 25 plus 18 pesos yan. Oh, yes. Opo. Per bag. Per bag. Pero ito po, explain po muna natin. Yan. Okay, isa-isa lang po tayo. Kasi parang, excited kami. Mamaya muna. Pwede pong i-explain muna natin bago tayo mag-question. Kasi medyo nawawala tayo. So, unahin po muna natin yung quota. So, bago ka pumasok ng isang feed mill, ang policy nila, dapat makakonsume ka ng isang buwan na 1,000 bags per month. Fix po yan, ha? Minimum. Fix. Minimum yan. Minimum doon sa mga stockholder. So, ayan, nabigyan na natin yung amount na volume discount, 18 pesos. Yung cash discount, 25 pesos. Kung isusuma natin per month, makakatanggap ka, cash po yan. Talagang pera yan, cash mo makukuha per month. Doon sa volume discount, makukuha mo yung 18,000. Paano natin nakuha? Yung 18,000 times 1,000 bag. Kasi nakakota ka. Ano na yun? May pera ka na doon na volume discount na 18 pesos. After nun, may cash discount ka pa. Yung cash discount mo na to, hindi cash mo yung makukuha. Kasi yan yung magiging savings mo per bag na kinukuha mo. Every day na kumukuha ka, may volume ka na ng 25 pesos. So, naka-savings ka na ng 25,000. So, ito, yung sinasabing per dime, ito, compulsory o sa kanila. Makukuha mo to per month. Pag nag-meeting kayo, kasi once a month nag-meeting sila, may makukuha ka agad na nakasobre na 30,000. Ang sarap, ano? Yes. Di ba, ano na yan? Yan ang malaki. Yes, ang laki, di ba? Papaalam na ako sa inyo, ha? May pera ka na talaga ng 73,000. Hindi ka pa man din nakaka-harvest ng baboy mo. May cash ka na kaagad ng 73,000. Per month. Sarap, per month yan. Kaya pala yung mga stockholder, papetik-petik. Yan, parang daig mo pa nag-abroad na. Per month. Ito pa, hindi pa yan natatapos. Kung susumahin mo yan, yung volume discount mo per annum o yung annual, meron ka ng 216,000. So, ang laki. Doon sa magiging volume discount o yung cash discount mo, i-times mo yung 25,000 times 12 months.
So, meron kang 300,000. Ito yung per day mo, malaki ang yung kinikita rin sa farm, pwede mo na siyang i-savings or ipunin, makakaipon ko sa isang buwan ng 360,000. Ang laki. Isang buwan yun. Isang taon po yan. Kung annual nga i-volume pala, natin, ano. Pero kung isusuma mo lahat yan, kung matipid ka at hindi mo ginagastos, meron kang 876,000 per per year. So ang laki. Pambera, yan. humigit kumulang, ano? Question. Ayan po. Wala kami masabi. Wala diba? Very good. Napakalaking pero, di ba? Very well explained. Pero, bago mo makuha yan, ano ba yung mga requirement ng isang feed mill? Ito, tingnan natin kung sasali pa kayo doon sa bago. Ayan. Tinakot no? Ito po, kasi bawat... hindi ganun kadali makuha. Hindi, oo. Kasi lalo na ngayon, kung magtatayo ka ng sariling feed mill, kasi sa government, nire-require nila at least 15 members kayo para makabuo. Sa feed mill? Stockholder, opo. Magbilang Policy tayo po dito. yan. 1, 2, 3. 6 na tayo, konti Di ba na lang. kalimitan sa corporation? 5 lang, pwede na. Hindi po ngayon, ang policy nila 15. Sa stockholder. Pero corporation, kasi sa feed mill, more on cooperation po. Depende sa, yung iba, cooperative nilang nire-reg, pero yung iba, corporation. Ano ba yung 3 million? Ito, kung stockholder ka, bawat isang member, kung 15 kayo, at least, meron kang bibitawan na 3M. Ibig sabihin, 3 million. My God. Yung OFW na nagtanong, may 3 million ka. Pagka gusto kong sumali sa isan, mapipilitan ako talagang paupahan ng katawan ko. Para Ayan makabuo ng 3 million. Okay, 3M, pero dapat meron pa. Ano pa? Ang bawa, What's more? may naka-attend ka na ng meeting, kailangan makakonsume ka ng 1,000 baht per month. Yan yung magiging quota. Kung i-compute mo, assuming yung feeds ng feed mill ay 1,2, pinakamababa na yan, 1,000 per bag. Kung ika-cash mo, kasi ang isang feed mill, pag kukuha ka, lalo, kasi yung ibang feed mill, gusto nila cash. Para lahat ng raw mats, cash nilang nabibili. Mas mababa yung magiging per bag nila. Pag kukomputin mo yun sa 1,2 times 1,000 bags, at least meron kang 1.2M. A month na bibitawan. A month yan A month. And then, at least doon sa 1,000 bags mo, dapat meron kang 550 heads na piglet. Para na pig, mapakain mo para yung mapakain 1,000. mo yung 1,000. Kasi kung i-divide natin yan per day, at least makakonsume ka per day ng 33 bags a day makukuha mo sa feed mill bilang stockholder. So, papakainin mo yon per day, kailangan may 550 heads kang baboy. Nakakain yan. Ang bawa, OFW tayo, may pera tayo, kailangan mo, kukuha ka ng baboy sa presyon 2.5. 2.5 na lang. Times sa 550, kailangan mo ng 1.375M. My para goodness. sa biik. Yes. Biik yun. Nalulubo na kayo. Teka lang. So, ito-total natin yan, 5.575M. Kung tumama tayo sa loto, sobra-sobra yung pera natin. God. Ito yung bibitawan mong Bibitawan mong pera, at least may ganito kang pera. Pero, tuloy-tuloy ka pa rin sa paglalabas ng pera para makuha. Oo. May ano mo yan. may 1,000 bags na yan. Yes. Pero kung as biglang farmer at meron ka ng medyo malaki na farm, medyo mababawasan tong konsumo. Pero kung bago ka pa lang susubok sa isang feed mill, kailangan at least may ganito kang pera. Itong una mong bibitawan, pero Yes. monthly dapat meron ka nito. 1.2. My goodness. Depende po yan kasi may feed mill na meron silang Pero pa yung 3M mo, no? Yes, Yan ito yung Sa yung initial. sa una. Halos, Yan lahat dapat Sa ngayon may kasi mga sa feed mill ngayon wala ka ng Ito ngayon. Oo, yun dati kasi yung mga panahon pa ng 2002 or 2003, may mga feed mill ang binibitawan nila 100,000 per stockholder. So yung mga panahon na yun, medyo magkano lang mais no, naabutan pa natin na 8 pesos lang. Ngayon, 23 pesos na ang mais. naabutan kong... ganito. Kunyari lang, sa 3 buwan ng aking pag-aalaga, malapit-lapit na i-harvest, itong baboy ko, nangamatay yung kalahati. Di ngayon,
itong 1,000 bags sa kukunin ko, sobra-sobra sa yan. Oo. Sobra sa pakakainin ko yan. Maghahanap ka ako ngayon. Alam nga naman, ma-stack yan, dilugi din Oo. ako. Doon yung papasok yung paiwi. Yung style ng mga stockholder, Hanap nagpapaiwi agad. sila. Oo. So, magbibitaw ka na naman ng pera. Oo. Kasi bago mo Bibili ka naman, ng biik, bibili ka ulit ng biik. So, medyo malaki rin. Kung Tuloy-tuloy na sakit ang tuloy-tuloy. ulo. Oh. Pero, syempre, ang may magiging pera ka ng per month, yung pinakita nating table kanina. Pero kung nakakonsume ka ng 1,000 bags per month. May enjoy mo yung mga discount na yan, yung mga sinasabi mong benefits, kung na-maintain mo yan. Oo. So, sa ngayon, medyo malaki yung bibitawang mong pera. So, Miss Ana, ang tanong ko doon, Ay, Sir Dave, good morning. po, Ay, good good morning mga morning. netizens, mga viewers. So, ang tanong ko po doon, kung yung 1.2 million na equivalent to 1,000 bags, multiply ko sa 12, tapos idadagdag ko yung cost ng baboy plus yung stockholders fee, hindi ko sasali yung pagbenta ko doon sa mga alaga nating baboy na 515 baboy. Bali, pinag-uusapan na natin yung pag-consume ko ng product, Stockholder lang. pag-consume ko ng product, yung discount ko sa product. So, ang lalabas, pagka yung pinakita nyo kanina sa last Yung screen, 876,000. Yes. So, it would take me around 1.78 years. Logi ka pa. So, yung ROI ko, doon sa initial capitalization, kasama yung rollover ng first year ng 1.2 million na yan. Yes. So, kailangan medyo halos 2 taon din. Oo. Madiskarte din dapat yung stockholder. Or kaya, medyo mahaba PC mo nga sabi nga nung iba. Sabihin, medyo talaga malaki yung pera mong gagastusin. Ayan. Okay. So, paano Para- natin maating to as bilang backyard ka lang? Sige, tuloy tayo. Nararamdaman ko yung mga netizen natin, ng mga nakapaglambot nung diniscuss mo yun Sa unang-una talagang hype na hype. talagang kikita nila yung Oo. peso sign sa mind nila Malaki naman This is po it, talaga. sabi nila, this is it. Tapos nung magkano nakita naman? nila tong investment it is not. It is not. Iyo. Okay, May next. pag-asa. May pag-asa naman. Dito, tignan natin yung ginagawa ng ating 1:5. So, kumbaga, i-compare natin I-compare ngayon. natin yan. Ganito Kailangan yan. mo bang magganyan? Yes. So, Ayan. kumbaga sa nung ko pa inisip, paano kumikita, ganyan. Nung nakita ko dun sa mga yung gumagamit natin ngayon, ang lalaki ng savings nila. Tapos, sa totoo, yung iba, they seldom talk about the profit sa pigs pag binenta nila. They are more of talking about their savings. Oo. Di sabi ko, kung ito yung nangyayari, di para ka na rin palang stockholder ng feed mill kasi you earn through your savings, which is also similar to One a of the feed way. mill. Wala ka pang masyadong cash outlay, wala kang 3 million na tapos yung feeds mo na kung 1.2 million yan, mababawasan na ba siguro mga 600 to 700,000 na lang yan. Na So they earn more doon sa savings, which is equivalent doon sa discount Opo. sa feed mill. So nung nirelate ko, sabi ko, may pag-asa pala ating mga small player, mga backyard o small growers na even they aspire to be a stockholder kasi iba kasi pag stockholder medyo status mo, dignified ka, tsaka medyo pwede kang magpapetek-petek na gano'n. Pero kung wala kang ganyang kalaking pera, katulad nila mayayaman, yung iba naman di mayaman, kundi mayabang na biro lang yung mayabang. Parang hindi mo na maintain. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. That's why we are here. Tulad na sinasabi namin sa inyo, yung mga nag-alaga, this time they are talking more about the savings. They seldom talk about magkano yung kinitan nila sa baboy. Yes. So, actually, yung kinitan nila sa baboy, bonus, nangyaring bonus They now earn more of savings. So, para ka na rin na stockholder. Wala ka pa masyadong inilabas na pera. Ngayon, pag ibinenta mo yung baboy, another kita mo pa. Sabi mo ng bonus pa. Kaya pala kumikita sa lang yung iba, yung tumatawa lang. Basta sa nila, we earn about 3,000 to 5,000 per head. Ayun.
parent sa baboy. So, na-surprise ako. Parang itong bala ko nga huling best ko na nyo kung makakasama rito eh. Magbababoy na lang. Magbababoy na lang. Sige, pakita ko na. So, compare natin dun sa 1:5 kung ang gamit natin 1:5. So, ito. Kikitain ba yan? Yan. Ibinigay na lang natin yung sample na ating 50-50 concoction. So, using WHBF plus yung ating feeds. Kasi commercial feeds. So, ito, ipipresyo lang natin doon sa 1-2 ng binibigay ng feed meal. So, yung concoction na 50-50, so yung cost ng feeds na galing po sa feed meal, ibinase lang po natin. And then, meron tayong savings kung ang ating magiging concoction na 50-50, doon sa 1-2, meron tayong savings na 4-8. So, bago natin yung, bakit natin nasabing 480 yung magiging discount natin? So, pakita muna natin yung second slide. Ayan po. So, doon sa 50-50 na ratio, doon sa, nung nakaraan nating farmer stock, dito po natin bination. So, yung price nung feeds na nilagay natin, yung 35, yung starter 29, and then yung grower is 28. So, using the 50-50 ratio, meron tayong tipid na 21.13 na savings and 18 pesos per kilo po yan, and then 17.64. Doon sa computation natin, doon sa hog pre-starter, may nakaka-camp up lang tayo ng 13.87 per kilo po yan. Doon sa starter na lumabas. And then yung hog starter, 11. And then yung grower, 10.30. Kaya tayo nagkaroon ng savings per kilo. Yan po magiging kung isusuma po natin, ipa-percentage natin, at least 40% yung ating mag-discount o yung savings natin sa cost ng feeds. Ayan po. Yun yung pakain. Pero, doon sa mga iba, depende doon sa concoction na ginagamit nila, hindi lang 40%, na minsan 50-60% yung kanilang savings. Yung gumagawa ng sarili nila. Doon na lang po tayo pumunta sa 40% savings. Tapos, balik po tayo doon sa second. Ayan, kaya po tayo nagkaroon ng 40% savings. Kung i-discount natin yung 1-2, magkakaroon tayo ng 480 savings per bag. Kung ita-times natin yan doon sa consume natin, consume tayo ng 1,000 bags, meron na tayong savings na 480,000 per 1,000 bags. Savings lang yan. Savings yan. Hindi wala pa yung kita. Pero kung ita-times natin yan per annual o 12 months, meron tayong 5,760,000. My God. Yan, savings. Kung i-compare natin doon sa magiging savings natin kanina na 876,000, so i-minus natin yan as a stockholder. Ay, saan na tayo pupunta? Diba? Saan mo na pipiliin? Dito na, sa 1.76M. Wala kang stockholder, oo. Tapos hindi ka obligado doon sa volume na kailangan orderin. Oo. Yung kumbaga, i-compare lang natin using the WHBF. At the same 100 bags. So, kumbaga, no, yung mga 1,000. O yung mga small player natin, malaking-malaki ang pag-asa nyo. Tulad ng sabi namin sa inyo, hanggat kaya namin may maitutulong kami sa inyo para kayo kumita, magkameron ng livelihood. And then after that, ano ba, kumikita kayo, no? Mag-ano rin kayo as an entrepreneur, buy some asset. Yung asset, yung performing asset, halimbawa, 5.7 million merong pinagbibili dyan na, halimbawa, bahay na pwede niyang paupahan kaysa itago niya sa bangko yan, kumikita yan. So, ibig sabihin, kumikita kayo sa babuyan nyo, kumikita pa kayo sa paupahan nyo. Yes. Yung tinatawag natin mga performing assets. Ang mga non-performing assets is bumili kayo ng lupa, dahil may bumili kayo ng lupa, wala namang income yon. That is non-performing asset, na NPA. Pero pwede nyo pakitain din yon. Yes, pwede kumbaga, pa. Parentahan mo. Kung ano ba yung taniman mo. Yun, taniman na yun, gano'n. Yes. At saka ito, yung sinasabi namin, hindi namin sinasabi na huwag kayong mag-member sa feed mill kasi ito lang. Yung iba na customer natin, actually isang rider siya ng feed mill. Kumukuha siya rin ng feeds pero nagda-WHBF siya. Pero hindi siya mismong stockholder o member. Nakikiride lang siya. Yung niraridean niya, yun ang stockholder. Ang gusto niya pa rin makatipid. Kasi binibigyan naman siya ng terms nung may-ari,
yung stockholder ng 1 month. So, umiikot pa yung pera, pero gusto niya pa rin makatipid. By computation pa lang yun, kung ilalahat niya yung kanyang farm, kasi meron siyang 60 na inahin, meron siyang 5 barako, 60. by computation, makakatipid siya ng 46,000 a month by computation. Yung ba yung kausap natin babae nung yung hindi yung pa po. taga Cavite, iba pa yon. Iba pa ho yun. Kasi yung taga Cavite, ayoko lang mag-mention kasi wala pa akong permission na para sabihin. Yung isang kakwentuhan nung kakwentuhan ko dun sa yung babae, nakangiti siya, sabi ko, siya mismo kumukuha ng feed, bagong-bago nga yung kotse niya doon niya kinakarga yung feeds. If I'm not mistaken, parang accountant siya doon sa basta't ang savings niya doon sa pakain sa baboy parang 40,000. Hindi ko lang naitanong kung a month. Pero yung baboy niya parang 40 lang ata yung patabain niya. Yung kakwentuhan natin, sinabi ikaw ba nakaharap noon? Yung parang pumunta siya dito kahapon. Bumili ulit. Bumili po siya ulit. Di pagbilan din, may discount na naman siya doon. Savings na pambili. So, mga ganong medyo yung malalaki na kaya niya naman maging stockholder ng isang feed mill, pero gusto niya pa rin na makatipid pa rin. Kasi makita niya, ang laki ng kanya magiging savings, 46,000 a month. Ang itong discussion natin, una-una, tanong to ng OFW. Okay? Pangalawa, gaya ng paglilinaw na ginawa ni Miss Ana, hindi natin dinidiscourage ang tao na mag-stockholder sa feed mill. Hindi po, nililinaw namin yan. Kung hindi, binibigyan din namin ng option as a way of answering yung hinihingan tayo ng opinion ng OFW, kung papaano rin siya kikita kung halimbawang hindi siya mag-stockholder. So, makukuha rin ba? Oo, yun ang tanong. Yun ang sagot doon. Pero kung naka-isang cycle ka, pwede ka na maging stockholder. Pagkatapos mag-ipon ka para maging stockholder. Oo, di ba? Tsaka, iba pa rin pag stockholder ka ng feed mill kasi mas mai-enhance yung personality mo, yung pakikipag-usap sa tao, tsaka yung way of thinking when it comes to running a feed mill, marketing, ganyan, talking to people. Putting up your own. Yes. At saka by that time, alam mo, tumatanda rin tayo, mapapagod ka rin At least you already have some investment. Kung by that time, wala ka ng farm, pinarentahan mo, tapos you as a member of that feed mill, pinagamit mo doon sa nagrenta. So both of you still benefit from it. At saka ang kagandahan dito, kasi may feed mill yung policy, kung hindi mo na, i-withdraw mo yung name mo, as bilang kang, tatay ka, may mga anak ka, pwede mong ipasa sa mga anak. So, it's your choice. Ayan, naipresenta na po namin, kaya nyong rin kitain yan, halimbawa lang, kung magpasya kayo na hindi kayo mag-feed mill stockholder. Yes, oo. Alright? Kung may tanong kayo, mga kaibigan, pwede nyo i-post sa ating Facebook page. Ayan. Actually, meron pa tayong sandali. Babalikan lang natin, mga kaibigan nyo, na bago natin basahin yung kanilang mga tanong. Okay. Alam nyo ba? Yan. Sige. Okay. Mga ba yan? So, yan. Okay. Alam nyo ba, ang baboy ay 3 beses na higit ang dami sa taste buds, kaya dami ng taste buds kaysa sa tao. Meron silang 15,000 taste buds, samantala ang isang adult human ay merong 2,000 hanggang 4,000 taste buds. Kaya ang baboy ay may abilidad na makalasa ng milyon-milyong flavors. Kaya pala yung baboy, pag narinig kong kumain, sabi niya, sarap. Yes. Ang daming taste buds pala. Marami. So, alam niya kung nababago yung pinapakain mo, kung masarap ba. Kaya pag may mga antibiotic kasi na na mapait. Pag naglalagay yung premix yan, usually kasi naglalagay ng antibiotic premix, minsan hindi kinakain. May mga antibiotic na mapait. Kaya yung iba, mas advice na tinuturukan, nilalagay sa tubig, or mas maganda itinuturok na lang. Kasi may effect doon sa pagkain ng baboy. Nalalasahan nila yon.
Yun. Kaya pala. Kaya yung iba, yung paggagawa ng feeds, mas gusto nila, mas mataas yung palatability. Kaya pala. So, ayun, mga kaibigan na mga nanonood po ngayon, na mapapag-isipan nyo kung paano nyo lalong enhance sa pag-aalaga nyo, patataasin ang kita nyo. May way pa po. Huwag kayong susuko dahil yung nakikita natin sa Facebook, nagsusukuan. Yun. Oo. Ay ma'am, may question po pala ako. Maiba lang ako doon sa natin. Opo. May isa tayong kaibigan, grupo sila na nagkakalapate. So, ilang buwan na rin silang gumagamit ng Atovi. Maganda yung production, yung performance nila. Bali, racing pigeons to mga to. Oo. 2 days bago sila magbato uli ng manok. Every other day kasi ang batuhan nila ng kalapate. So, napansin nila, ba't tumagal dumating yung mga alaga ng kalapate? So, pagdating, nagsusukahan. May bago lang sa kanila, nagdagdag sila ng probiotic. Sabi ko, maganda naman po ang probiotic, pwede naman po ihalo sa Atovi. So, ang sinabi ko na lang, sir, tanggalin muna natin yung probiotic na ginagamit, tapos taasan nyo muna yung dosage ng Atovi. Umaayos naman. Pero ano kaya naging reason bakit yung probiotic na ginagamit nila, dati pa naman nilang ginagamit, nagkaroon ng ibang reaction? Mahirap sagutin. Tatanungin mo lang kasi hindi ako ang gumawa niyan. Hindi, ako assumption lang. May opinion. Hindi naman ibig sabihin totoo yun. Maring yung probiotic got contaminated with other organisms or bacteria. Posible din yun. Or, along the way, may nakain sila na siyempre, saan ba nanggagalingan? Marami kasi nagre-race, merong Philippines, Malaysia yan eh. May mga ganyan eh. Merong Ilocos, Luzon, ganyan. Siyempre, along the way, kumakain, tumutuka din yan eh. Ganyan. O minsan, baka naman, meron silang nadanan, nag-spray na singhot nila yung chemical. So, maraming factors. Ngayon araw po, as we speak, nasa Tugigaraw na po yung mga alaga nilang kalapate, doon nila bibitawan. Ang takbo po nung kalapate nila, from Tugigaraw to Santa Ana, Pampanga. Wow. Tayo hindi natin actually, yung pag-discuss lang natin ito, it's just a matter of topic lang, but just for passion, yung ating passion, but we don't encourage. Alam nyo na yung when it comes to that. Yes. Okay, magbawas muna tayo nung ating mga bumabati dyan at batiin din naman natin sila. Kanina pa sila dyan. Yes. Good morning po. Basa. Ayan, good morning po, Ed Jackie Escuadro. And Sir June Alipio Jr., good morning po. Yan si Sir Alipio, lagi nanonood yan. Judes Ormeneta, good morning po. San Felipe. Yan, si Sir June San Felipe, paano po paggamit niyan sa laying quail? Yan. Actually, sa ating pugo po, sa una pa nga lang ay nilalagyan na natin dahil tayo man nag-alaga din ng pugo. Mas advice po natin na bigyan nyo sa feeds at bigyan nyo at the same time sa tubig kapag yung mga day old hanggang at least 2 weeks or hanggang 1 month nga eh, no? Lalagyan nyo po ng 1 teaspoon for 4 liters of water, and then sa una po yan and then maglagay din po kayo ng half teaspoon sa 1 kilo o 1 half to 1 teaspoon, 1 kilo ng feeds. Pero after that, halimbawa, after a month, pwede na po sa tubig na lang. 1 tablespoon, 4 liters of water. Maintain nyo po yun. Yes. And next is Sir Roheli Martir. Morning din po. Ma'am Loreni Adona, good morning Team Atovi, live from Damam, Kingdom of Saudi Arabia. More power po. Thank you. And Sir Jonathan Reyes, good morning po. Sir Romulo Clarin. Hi, Sir Romulo. Heart. Oops. Oops. Sir Daryl Red, good morning po. Ma'am Arsenia Bauzon. Sir Ace De Guzman, good morning po. Sir Francis Official. Sir Mike Orenya. Ma'am Joyce Raimundo, hello po. Ma'am Luz Pakpako, good morning po. Ma'am Tins Magallanes. Yan, Sir Jetty Tagag Timo, magandang araw po sa inyong lahat, Team Atovi. Good morning. Sir Jay Sorana and Ma'am Loretta Perez, hello po. Paano po yung pag-invest dyan, stockholder po? Wala po kaming stockholder. Opo. Tinuturo lang po namin sa inyo na gusto nyo maging stockholder ng feed mill. Kung may actually, meron naman yan, pupunta kayo sa mga feed mill. You tell them kung meron pang stocks na ino-offer sila. Ayun. Pero kung wala actually,
ang inano kasi namin yung katulad ng tanong to ng OFW at marami din nagtatanong kung paano ba yung feed milling, ganyan, paano maging owner niyan, ganyan, magkano mga... So, most of them, hindi kaya. Kaya namin diniscuss ngayon dito. Okay. Ayan. Si Ma'am Rivera Belardo, good morning po sa inyong lahat, Team Ato V. Ganon din po sa kapwa akong tumatangkilik at tatangkilik sa Ato V. God bless. Ayan. Sunrem Eggs. Good morning po. Sir Julian Ralyama. Ma'am Irish Spencer Espiritu, hello po, Team Ato V. Good morning, ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Lagi akong nai-inspire sa bawat topic na sinishare nyo. Sir Walter, salamat sa mga tips. Ingat po. Have a blessed weekend. God bless po. Thank you very much po. Sir Layug Berto Benjamin, Shaoan, Team Ato V, watching from Taiwan. Absent po si Sir Dave. Nandito po ako, sir. Pakita mo yung kamay mo. Yan. Ang manipis na kamay. Sa kamay nila, kitang-kita eh. Taba. Sir Rafi Boy Lokban, how much per bag, ma'am? So, yung 1:5 po natin. Yan po. Yung 25 kilos po, sir, is 1,250 and may 50 kilos din po is 2,500 po. Yun po ang price. Sir Malata Peter, good morning po. Good morning, sir. Sir Jake Dozen, pangmayaman lang pala yan. Hindi. Yung baka sinasabi niya feed milling, no? Yung topic po natin, hindi po pangmayaman to. This is more of pangmasa, kaya nga namin tinapik eh. A lot of people would like to be a stockholder of the a feed mill, pero pinakita namin dito, this is just one example. 3 million ang per share of stocks. Tapos, bibili nyo ng cash, yung feeds na 1.2. So, kung wala kayong ganong kalaking pera, halimbawa, may 2, 5 baboy kayo. Tapos, kumbaga, nag-aarimuhan kayo. So, you start from there. Kumbaga, wag kayong mag-alala masyado doon sa bumagsak yung live weight. Ang gawin nyo, doon kayo mag-focus. Katulad na ibang gumagamit ng 1:5. Doon sila nag-focus sa yung savings nila from the feeds, which is actually, yun na yung isang profit nyo na yan na equivalent doon sa savings sa feed mill na yun ang kinuha nilang profit. Ngayon, pag naibenta nyo yung baboy at maganda pa yung presyo ng live weight, pasok pa rin kayo. So, bonus nyo yun na additional income nyo pa. Kaya yung ibang kung kumikita dyan ng 3,000 to 5,000 per head, ayun po. So, hindi ho pang mayaman yan. We are more of the masses. Yes, sir. Yes, sir. Next. Ayan, si Ma'am Jane Shabok Tehedor. Good morning po. Si Ma'am Ay Odasco Miranda. Hello Good po. morning. Good morning. Sir Gabriel Joseph. Sir Christopher Ian Marquez, layo ko kasi summer pa para sa 1:5 na feeds. How do you answer that? Ay, ganito. Ayan. Wala hong layo-layo natin pagdating po ng 1:5. Kaya po natin AP Cargo. Actually, sir, medyo malapit ngayon sa inyo. Meron tayong Cebu, may Mindanao, Jensan. Nakakarating po yung ating 1:5 by AP Cargo. At hindi lang makarating, kundi kaya nakakarating po doon ng ganon because kumikita pa rin sila kahit may shipping fee. Oo, ma-mention ko si Sir Joe Ortega, Cebu po yan. Every month, siya, ng 25 kilos. Pero pwede natin padala sa Pambato kung medyo natataasan sila sa cost. Oo. Kung okay lang po sa inyo, medyo magtatagal lang po ng konti yung delivery, pwede po natin padala sa Pambato Cargo Services. Butuan. Actually, nung agri-link natin, somebody talked to me, approached me, Taiwan to, tsaka Vietnamese. They were talking to me about paano to dadalhin doon or gawin namin daw doon. Of course, I just gave them a sweet smile. Doon is doon? Vietnam and Taiwan. Okay. Of course, I just gave them a sweet smile and then sabi ko, I'll get back to you. Because I wanted Filipino first. Yes, of course. It's for us. Paano natin yung Roro? Next. Budget para po. So yan, si Ma'am Loreni Adona. Perfect idea, Sir WBA. Sa 1:5 than to invest as a stockholder. Parang gusto ko nang uwi ng Pinas para mag-alaga na lang ng baboy. Yes. Advice namin sa mga OFW, if you plan to go, let's say, yung farming, yung wag muna kayong umalis dyan. Sa akin, ang advice ko sa inyo, habang naandyan kayo, you wanted to start a farm, don't go home and start it. Mauubos kayo. You stay there hanggat kumikita kayo, tapos let somebody do the starting here in the Philippines.
kamag-anak nyo, asawa nyo, kapatid nyo, tuturuan namin kayo, i-guide. Tulad sinasabi natin, pwede naman tayo mag-usap-usap, naka-Skype or Facebook Messenger, ituturuan namin kayo. Ngayon, pati yung marketing will give you some ideas para kapag stable na yung inyong farm, may market na kayo, and you think na it is enough na makasurvive kayo, o of course, survival. Huwag tayo doon. Dapat, kumikita yung negosyo, nakakasurvive siya, pero kumikita na kayo nyo mag-save para naman, pagbalik nyo, hindi kayo, yung paralyzed ba, yung, kumbaga na stable na, pagdating nyo to, kumikita kayo, hindi na apektuhan yung nyo. Good example po dyan, si Ma'am Yen, Pakulo. Yan, nagsama pa ng mga kasama sila, Ma'am Irish. Yan. Yes. Ayan, si Sir Edmond Bakay Pante, hello po. Sir Christian Libaw, sir, meron na po ba sa Palawan yan? Ng 1:5. Palawan. Napapadala rin po natin sa Palawan. Pwede po. Kasi may reseller tayo sa Palawan, sa Puerto Princesa. So, pwede din nilang i-message yon kung gusto nilang doon nila kumuha, yun ang kukuha sa atin. Yun. Teka, sabihin ko pala, remind ko rin nga pala, yung mga, let's say, nagtatanong kayo saan, papaturo, libre po yan. Wala pong bayad yan. Pagka meron po naniningil sa inyo, kunan nyo CCTV. Para may proof. Okay, next. Ayan, saan po pwedeng bumili? Sino po nagtatanong? Si Ma'am Loretta Perez. Ayan. Post na lang namin sa okay, mag-message po kayo sa Facebook page namin para makuha nyo kung sino yung reseller ng Tovi products, yung 1:5 tsaka yung NBM namin sa Palawan. Teka muna. Si Miss Bing. Miss Bing, mga contact numbers natin, pati cellphone, nakakasagot sila. Yes. Yun, Yes po, pwede rin po kayong kumontak sa mga cellphones number namin. Globe 0917-875-4262, 0917-540-8887, or Smart 0939-917-2858, 0939-917-2886. Yun. Yeah. Pwede rin kayo mag-post doon sa ating website, ha. Pwede nyo rin po kami i-visit sa www.tovianimalg2.com. Yan. Okay, next, ma'am. Si Ma'am Maria Teresa Bacalyares. Good morning po. Sir Christian Libaw, paano po ba magpa-member sa inyo? Wala po tayong membership. Wala po kaming membership. Open po kami sa lahat. Saka hindi pa rin tayo networking. Opo, hindi kami networking. Sa amin po talaga lahat pagtulong sa inyo, pag-alalay para kumita kayo. Yes. Opo. Ayun. Kasi kung magpapa-member, kukuha pa kami ng chop. Diba? We want you to get the whole of the chicken. Yes, opo. Whole of the pie. Yes. And Sir Jules Aquino, good morning po. Sir Arnel Calbonero, morning po, Team Atovi. Palagi po ako nag-watch and share. Thank you. Thank you very much. Sharing. Yan, Sir Christian Libaw, good morning po. Ma'am Nor Aina Valenzuela, paano po ba mga member moms, sir? Mag-member siguro. Inuulit po namin, hindi po kami nagbebenta ng membership o stocks. Opo. Kayo na po mismo tinuturuan namin. Ang daming bago. Ganito, Puro bago. Kasi medyo we are not yung an organization na yung parang cooperative or what. We are here to help you. We develop technologies, we do our own research and development at our cost para pag meron na kami nakita na doon sa mga problema nyo, kaya kung mapapansin nyo, lahat na dinidiscuss namin dito, mga problema nyo dyan sa mga farming. So, pag nagawa namin solusyon, isineshare na namin. Of course, hindi lang masolve yan, kundi kailangan nasolve nga, pero kailangan kumita kayo. May effect yan sa income. Teka po, pero member po sila once na sila gumamit ng ating product. Automatic. Magiging automatic. Pero, as bilang member or user, kailangan nila mag-share. Yan lang po yung ating magiging, yung tulong na lang po nating, tulong nyo sa amin na mag-share po pay tayo. Forward, kumbaga, paying forward. Kaya member tayo. Napakabigat na requirement mo. Yes. Parang hindi ko yata kaya. Kasi ako, pag negosyante, kumita ko, hindi ko sasabihin dahil kumikita ko eh. Para naman din doon sa mga hindi gaano or mga nagsisimula, tapos mabigyan din natin. Hindi naman lagi 24 hours andito tayo. So kayo bilang Pinoy, yes, election na po next year. Mayor na po ako, mayor. Pambira, ina na mo, binuko mo kagad ako. Indirect nga yung ginagawa ko eh. Pero, ang problema, hindi ako nakapag-file ng COC. Ay, nako. Member na, na po ako nag-file na. Sa susunod. Yan Hindi, po. tama yung namin. Okay, let's say it. You are
when you use 1:5 automatic, you are a member already Yes. of the team. The team 1:5. Team membership. Yeah. Yes. Nakita niyo yung nag-benefits ko. Ang requirement na i-share niyo sa iba para pakinabangan. Yun. Huwag kayong tumulad dun sa ibang negosyante na madamot kasi napakaraming taong dapat pakainin. Yes. Yan. At hindi kayo malulugi kasi the more na maraming kumain yung baboy, mas marami kayong kikitain. Kasi yung ROI, miski lumiit pang kita, but the number of people will eat it, mas kikita kayo. And don't you worry. Sabi nga, panay baboy, kung ma-high blood, di patay agad. Kaya nga tayo nag-post sa Facebook natin na globally, in the near future, as of now, kasi ganun na nangyari sa atin. So globally, ang Pilipinas na magiging producer ng safe food. Yes. And then, tsaka yung ating yung, di ba, palagi natin na-mention, yung technology natin nakakababa ng ng bad cholesterol. Ang natitira yung good cholesterol. May mga justification kami niyan na marami na aside from the mga laboratory tests, local and abroad, ganyan. Kaya nothing to worry. Okay. We proceed. Ayan. Sir Mark James Ponegal. Mabuhay ang Atovi. Mabuhay din po Mabuhay kayo. din po kayo. Si Ma'am Ay Odasco Miranda po ulit. Hello. po. Hello din ulit. Sir Francis Bautista Domingo. Good morning po. Good morning. Sir M. Srix. Ohio Gozaimasu. Go Team Atovi. More power. Walang su. Ay, Gozaimasu. Gozaimasu. Sabi? Shinchanchu. Ohio Gozaimasu. Yun na. Ano sabihin ko? Mickey Bion. Kontun. Kaya anong sayo? Ayan. Sir, Halo-halo. Sir Richard Miras, saan po nakakabili ng 1:5 na feeds? Yan. Pwede po kayong order dito sa amin sa page po mismo. Pwede po kayo mag-post ng order nyo. Sasabihin nyo lang po anong order nyo, tsaka sa inyong destination. Tapos, ang normal procedure po namin, nagpabayad po kayo in advance sa Palawan Express or sa bank to bank, tapos papadala nyo po sa amin yung tracking number. Reminder lang po doon sa mga nagpapadala sa Palawan Express, paki-text po yung tracking number. Wag nyo na lang po ipopost yung mismong resibo. For your security purpose na rin po yun. Tapos yung sa bank to bank, same din po. I-forward nyo na lang po sa amin yung tracking number nun or i-private message nyo po na lang kami doon sa deposit slip. Okay. Sir next. Christian Libaw, magkano po ang 1:5? So, yun po, inuulit po namin. Yung 25 kilos po is 1,250 and yung 50 kilos po is 2,500. Yes. Pero mas maganda rin po kung nasasabayan nyo rin po ng technology ng Atovi powder, yung powder na hinahalo po namin sa feeds ng ating mga alagang baboy, manok. Actually, sa lahat ng livestock, pwede. Tsaka yung NBM, yung nano-base mix para mas ma-full yung nutrition. Next. So, yan. Sir Roland Andrade Gonzalez. Morning po. Sir Jervis Gomez Manuntag. Very nice. Thank you. Nice. Sir Chita De Castro. Very nice din po. Thank you again. Thank you po. Ma'am Nor Aina Valenzuela. Mayroon na po ba kayo sa Bicol? Marami na pong pinapadala doon. Saan po kayo sa Bicol? Yan. Ma'am Yes, Maricel Cervantes de la Cruz. Team Atovi. Heart, heart, heart. Opa. Si Ma'am Yen Pacolor Penaño. Good morning po. Tama po, Sir Walter, sa aking mga ka-OFW. Halina't mag-umpisa na tayo sa pagpa-farmers habang andito tayo sa abroad. Huwag kayong mag-alala. Andyan ng Team Atovi para gabayan tayo sa mga katanungan natin. Opo. Hello, Miss Ana. Ang siyang laging Yes naman. Ko, sa lahat. Yes. Sa next year po ha. Next year. Andito na kayo. Mayor. Wag masyado madin ang button. Yung mga napagawi-gawi kami dyan sa may bandang Hong Kong, sige ma'am, hanapin namin kayo. Sa lahat po ng mga viewers natin ngayon, ulitin po natin, ang Team Atovi, kasama na po kayo dyan pag kayo po ay katuwang din natin sa pag-share ng mga kaalaman at paggamit. Wala po kayong babayaran. Lagi lang kayo kumonsulta sa Facebook, sa tawag sa cellphone, sa landline. At pag pumunta ho kayo rito at gusto nyo magpaturo, libre po yan. Wala tayong sinisingil. Opo. Tsaka yung pwede sila pumunta rito ng mga ilan sila para Yes, group. pwedeng Punta kayo group, rito. pwedeng yung seminar Opo. sila. Libre po yan. Okay, tapos meron po tayong mga tanong dito na galing sa Facebook at sa mga calls. Miss Bing. Yes po. Una pong tanong sa akin. Yes po. Paano daw po ihalo ang Atovi sa Vermicast at ano ang magiging benefits nito kapag nilagyan ng Atovi? Sa Vermicast, ganito lang ho yan.
Doon sa lupa, di ba nilalagyan na nila ng pagkain yan dyan, yung mga gulay, rawat. Yung gulay niya, mas maganda gilingin nyo. Kasi maliliit lang ang bibig ng ano. Mga dahon-dahon. Oh, yan. Bulate. Ayun, yung mga... Kasi Pag tabi in-spray nyo yan, una, tataas ang livability ng bulate ninyo. Sprayan ng... Yung, let's say, 1 litro, no? Lagyan nyo na 1 kutsaritang atubion. 1 litrong tubig, lagyan ng Ayan, isang kutsarita. 1 litrong tubig, tapos 1 kutsaritang tubig, dissolve nyo, salain nyo, lagyan sa sprayer. I-spray nyo lang yun doon sa mga Sa gulay. bulate. Okay. Makikita nyo, magiging maliksi yan, mabilis silang dumami, at saka isa pa maganda niyan, ang tataba niyan. Yung, hindi ko ma-describe kasi yung spaghetti, maliit Yan nga, na yun iniisip ko parang spaghetti eh. Hindi, mataba pa sa spaghetti. Yun yung mga African night crawlers. Oh, Yung Mickey. Ha? Yung Mickey. Mickey or what? Mickey. Ito, parang kasing taba nitong wire ng mic, mga ganito. Oh, laki. Nakikita nyo ba Mickey yan? nga to, mga ganito, Ayan. Mickey. Basta't matabaho, magugulat kayo eh. So, dahil sa mataba sila, maganda sila magtrabaho. Oh, yes, at saka, una, marami silang itlog. No? Yes. Tuwing lakad niya, nangingitlog. Pagkakain niya ng mga gulay-gulay na ganyan, pagdaan sa system lang, pagdating sa likod, yun na yung vermicast. Okay. Ang dami. Tsaka, base doon sa isang gumagawa niyan, yung nag-aalaga niyan, ibang klase daw talaga yung vermicast na yung naka-atobi, gawa ng yung ng mga halaman, gulay, iba daw pating lasa. Ayun, makausap ko ulit siya at Ginamit sabi yung vermicast. Iyan, vermi. yung vermi na ginamitan niya ng atobi. Tapos, may mga ginagawa pa siya mga liquid fertilizer na ginagamitan niya rin ng atobi. Sabi ko, kung okay lang sa'yo, una hanap buhay mo yan, negosyo mo, we could help you there. Basta't yung totoo lang ang sasabihin mo, magpakita kayo ng mga sample at saka kung saan lugar ka para puntang ka rin ng tao dyan. So, kumbaga natulungan ka rin ng Team Atobi i-promote yung dinevelop mo. And at the same time, matutulungan mo rin yung mga tao na hindi na mahirapan maghanap ng mga liquid fertilizer, ng fertilizer na talagang may quality. At saka yung sabihin natin, wag na organic, yung clean. Yes. Kasi, alam nyo, di ba, magmulang diniscuss natin ito yung gulay, mga kaya lang, wala kakain, kumain na rin ako eh. No choice. Basta hugasan lang ng mabuti. Ay, yung kamatis, sinasabong ko talaga yun. Basta't kain sabunin. Okay. Next question pa po. Kung gagamit ako ng WHBF 1:5, commercial feeds plus Atobi at NBM, hindi kaya mas malaki ang gastos? Hindi po. Ayan po tayo, may binibigay po tayong 3 table. Na may computation doon, pwede kayo mag-compute, depende doon sa commercial feeds na presyo na binibili nyo. Mamimili lang kayo doon o kaya pwede kayong gumawa ng sarili nyong concoctions. Yung sa ating website, yung sa www.atovianimalg2.com, makikita nyo po doon yung icon, may makikita po yung mukha ng baboy na caricature, may nakalagay po doon yung 1:5, i-click nyo po yun doon, tapos makikita nyo po doon kung paano yung concoction, yung formulation, kung anong available po sa inyo. Kunyari, may sapal ng soya, mais, darak, kung paano po ihahalo, makikita nyo rin po doon. Tapos kung papalitan nyo na lang po yun ng cost, magkano yung mga raw materials sa lugar nyo, idadagdag nyo po yung 1:5, NBM at Atobi, makikita nyo rin po na mas makakatipid po talaga kayo. So, kumikita tayo through savings. Okay, meron pa po, ito naman po hango sa Facebook, mga questions. Mahihirapan po bang manganak ang dumalaga sa first time nito? Ano ang edad talaga ng pagkakasta? Kasi sabi ni Doc Teng, dapat 8 months talaga, hindi 7 months. Well, tama si Doc Teng yun, na pagkaalam ko 7 to 8 months eh. But of course, kanya-kanyang opinion ng mga vetyan, yung mga expert, Para sa akin, on my opinion, depende rin sa lakas ng katawan at kondisyon ng katawan. Kasi nga, as I said before, yung kami ni Ana, yung pinagsama sa amin, yung magkakapatid pa nga, hindi namin kinapon yung piglets eh. Tapos na ibinenta namin yung 5 months. Yung bumalik sa amin, hinayang na hinayang siya. Dahil yung 5 months yun, yung ilan yung baboy doon na babae na may anak na sa loob, ang dami. Samantalang 5 months lang. 5 months lang, oo. So, sabi nga natin, when there is technology, there is always an improvement. There is always a change. Kumbaga, kaya nga, di ba, bakit nagde-develop yung mga tao yung mga ginagawa nila sa mga gulay na miski hindi
hindi season, nagkakapagpabunga sila, Oo. 'di ba? Oh, dati Tama. seasonal lahat eh. Mhm. Ngayon, all throughout, All. meron Meron. kang harvest. Yeah, controlled. Sa atin naman, we still make use of the natural way. Ang nangyari lang doon, kumbaga no, naging efficient totally lahat ang system doon sa katawan ng baboy, kasi siguro nabuo din yun. Opo, opo. Yun. Okay, next, saan kami pupunta? Makahingi ng tips sa pag-aalaga ng baboy. Yun ang... Pwede po sila dumalaw dito sa atin sa office. Na kung malayo-layo naman po sila, pwede po sila mag-request ng isang interview o kaya isang seminar online. Pwede rin natin gawin. Dali. O kaya i-search nyo yung ating sa YouTube, yung ating Farmer's Talk. May mga topic po tayong kinalaman doon sa paano mag-start ng pagbababoyan. Oo. Yan At po. saka actually ngayon, mataas na ang production sa mga backyard. Mhm. 'Di ba? Oo. Of course, alam naman natin na talaga namang maraming producer sa backyard eh. Oo. Hindi, tsaka tingnan natin kung sana magawa natin yan, yung dream natin na makapag online na seminar. Opo. Yun. Na yung kasi yung mga tao, syempre sa mahal na rin ang pamasahe ngayon, traffic, lahat. We have to consider that. Kaya kami dito gumagawa ng paraan kung paano namin kayo mararating. We make use of the technology ngayon dinidevelop yan through internet. So, yan, mag-aral kayo talaga ng ganyan. Kumbaga, mag-level up tayo. Sir, Yes, ano correct. naman alam naman natin sa bansa natin, mas marami talaga ang mga backyard. Di ba? Kaysa commercial. Actually, ang supply ngayon galing sa mga backyard ngayon. Sa mga pamilihan, ang mas pinanggagalingan yung mga backyard growers po. Ganun. Sila nag-support ngayon. So, imagine that, May mga researches ngayon. Mataas ngayon ang galing sa backyard, di ba? Yes. Tapos pagka umiikot naman tayo dito sa may area ng South tsaka North, pag nakikita mo meron yung weekend sale, yung pagdating Sabado, actually twice a week na nga, Thursday and Saturday, may lalabas yung mga kinatay na baka, kambing, baboy, galing lahat backyard, hindi na lumayo. Oo. I just hope na yung mga consumers natin na nanonood ngayon, alam nyo, makakatulong kayo sa simpleng paraan lang. Pag namalengke kayo, nakita nyo nakasabit yung katawan ng baboy, di ba, chinachap yung tatlong cut yan eh. O halimbawa, yung pigi, binaba ang pigi, bumili kayo. Kesa doon sa mga frozen, sorry ha, pero this is my opinion. Kasi mas unang tangkilikin natin yung galing sa farm ng ating mga kababayan. Kesa sa mga imported na hindi nyo alam kung anong in-spray. Hindi, tsaka iba pa rin ang lasa ng fresh. Yes. Yun lang po ang masasabi natin. Eto pa po ang tanong. Paano isolve ang problema namin sa saging? At tubi po ba ang gamitin? Paano? Yung ano ba yan? Meron kaming case yan sa Davao yung sigatoka ba yan? Yung molds. Right, sigatoka. Actually, ginawa yan ng yung nakausgan yung isang hindi ko malam kung biologist yun eh. Ngayon, kinonsult niya sa akin yan ganyan. Sabi ko, unang-una ako, hindi tayo expert ha. What I have is just the Atobi technology. Pero what I observed doon nung araw, yung nung ginamitan ko ng D1 yan, yung darak. Ang D1 kasi, darak, pagka nabasa mo, bukas may mold yan eh. Ang aflatoxin, mataas agad eh. Napansin ko, nung ginamitan ko ng Atmin D1, nabasa siya, hindi na tumubo yung molds. Hanggang naulanan, yung ganyan, walang tumubong molds. Sabi ko, from there siguro, sinabi ko siyang istorya, itry mo na lang. Kasi mas alam mo, ikaw yung biologist eh. So, ginawa niya yon. In-spray niya doon sa saging. Sa kabuuan po ng puno. Yung sa may saging na ganyan, tsaka yung sa mga, kasi yung binubulok niyang fungi na yan, yung mga, halimbawa, yung bunga yata, yung dahon, pati yung ugat. So, inano niya, nasolve yun. Ngayon, I don't know what happened, kung bakit nung isinare niya, it was cut off. So, from there, ayoko na magsalita. Okay. Okay. Ipapaliwanag din natin para sa mga nagtatanim, lalo na yung sa saging. Ito, halimbawa po ang trunk, katawan. Ayan. Ito po ang katawan ng saging. Kapag po may problema sa taas, sa dahon, halimbawa yung sigatoka na sinabi niya, makikita nyo kasi sa dahon nung saging, meron kala mo kulay brown. Brown na parang patsi-patsi. Sa ibang bansa, ang ginagawa nila, tinatagpas nila agad yan para hindi na kumalat. Okay. Pero actually,
ang pinaka-source niya nandito sa baba. Sa ugat. Sa Kaya ugat. di ba sorry for the word, na pinabanatan natin, pinatira natin ng atobi yung pinaka-bungo sa ilalim. Yon nung saging. I-cultivate mo ng medyo shallow, tapos Isprayan. mo, diligan mo ng tubig na may technology. Ang mangyayari ay masasaturate niya yung buo na yan. Okay. Yung kasi itong puno na to, itong trunk na to, meron sa gitna yan eh. Pag tinagpas mo yan, meron sa gitna yan na parang tube din. Doon dumadaan ang sustansya, ang tubig, ang nutrients na nakukuha sa ilalim ng lupa. Ngayon, kapag natira ng sigato kaya, halimbawa, virus, magkakaroon ng parang gum-like yan sa gitna. So, hindi na makakapunta ang tubig. Mababarahan. Hindi na makakapasok ang nutrients. Oo. Ano So, mangyayari sa puno? mamamatay Makikita mo na yun. sa dahon, nagmamaterialize yung mga kakulangan niyang sustansya at tubig. So, bago siya mag-die off, kailangan malusa yung gum na yan. Yung virus, etc. Pinaka-cholesterol. Opo. So, ngayon, ano mangyari? Pag nilagyan mo ng technology, subok ko rin yan eh. Nagpunta rin ako ng Davao noon. Yan ang problema. So, sabi ko, pagtsatsagaan nyo. Otherwise, lahat yan tagpasin nyo na. Kasi nanilaw na iba yung mga dahon. So, lahat yan talagang shallow cultivation and then dilig. Isang tabo, pinaka-minimum pa yun. Isang tabo ng tinimpla bawat puno. Kasi pag hindi mo nilagyan yan, yung perimeter niyan, mga 5 puno, paikot yan, tagpas yan dapat. Kasi may virus na yan. So, nung nilagyan po yan ng atobi, na-control yan. Unti-unti yan, tapos lagyan mo ng pataba, babalik yan. Ganun na i-save nila. Ganun lang po nangyari doon sa may Davao Oriental. Pagdaan mo kasi ng highway na gano'n, lahat ng nandun sa may bandang gilid na parang may bakawan pa eh. Gano'n. Gaano ng mga puno na gaano kadalasan ang ang pinagawa natin dyan is weekly. Okay. For weekly, 1 month. For 1 month. At tapos isang beses nagpataba after nung unang application. Okay. So matipid. importante din, wag nyong gagawin yung kulang sa pataba kasi dyan nagsisimula yan. Pag mahina ang immune system ng halaman, talagang tatablan siya. Kukuha ng resistensya dun sa pataba. Correct. Nutrients. Yan pinakapagkain nila. So, yan po, yung sigatoka, madali lang po yan. Yung mga Panama disease ng saging, madali lang po yan. Kung talagang seryoso kayo, lahat actually ng mga sakit-sakit sa agrikultura, nadaanan na ho namin lahat. May solution kami. Pero syempre, sometimes, we have to respect ang alam nyo na. Ayan. Ari pa ang tanong, saan po magpapaseminar kayo? Sa Leyte, meron nagtanong. Meron sa Jensan. Kailan daw kayong papaseminar sa Jensan? At sa, ano ba to? Sultan Kudarat. Kudarat. Puro Mindanao yan. Puro Mindanao, ano? Kailan daw naman kayo magpapaseminar doon? Ganito ho. Kasi nagtaas ang pamasahe sa aeroplano ngayon eh. Ay lang sabihin, tatakot. Oo, tataas na next month ang pamasahe din sa Jeep. Hindi, ganito lang. Kaya remember kanina na ano namin, hintay-hintay lang kayo ng konting panahon. Pag naayos namin yung live stream seminar. Mararating natin. So, ang gagawin nyo dyan, mag-organize kayo ng grupo dyan, mag-provide na lang kayo ng isang TV o yung projector dyan na connected sa internet. So, ano tayo? Paupuin nyo sila dyan, tapos manood sila. Tapos pwede rin kayo magtanong at the same time habang ginagawa yun. Yes, habang nagsiseminar tayo, gagawin natin, may isa kayong cellphone dyan na tatawagan namin. So, pwede kayong magtanong doon. Tapos igaganon mo na rito habang... Hindi, naka-speaker mic. O pwede kayong marinig namin dito. And then, siyempre, madidinig na ng mga netizen yung kung ano yung advice natin. So, we make things very easy and very comfortable to all of us. Yan. Okay. Ito, isa na lang po itong tanong. Paano po magagamit ang ANF sa sibuyas? Okay, yung ANF po, ito po yung amino acid na nako-convert into protein. So, ang application po nito sa lahat, actually, ng lahat ng klase ng halaman, pagkatapos ang ina-advise po namin, ayusin muna natin physiological structure. So, sa pamamagitan ng pag-spray po ng Atovi, powder na hinalo sa water, dinidilig o ini-spray din po sa halaman. After 2 to 3 days, saka po natin nilagay yung ANF. Ini-spray din po yon. Ang reason po, kailangan maayos nyo muna po yung forma yung pangangatawan bali ng ating halaman. Pag may form na siya, saka natin lalagyan ng laman. Hindi po pwedeng pinipilit lang natin ng pinipilit. Otherwise, nasasayang din po kasi. So,
Yung iba po na medyo hindi sumusunod kasi nagmamadali o sinasabay, pwede naman po. Pero kung gusto niyo po talaga mas efficient, hayaan niyo muna po maiayos ang Atobi powder yung structure ng ating halaman, saka po natin lalagyan ng amino acid. Mayroong tanong po pwede daw bang isabay? Ito madalas na tanong to sa atin, Miss Rachel. Kung pwede bang isabay na lang namin yung, dalawa to, Atobi at ANF sa unang application. Isa naman, pwede po ba isabay namin ang ANF sa pataba? Pwede naman po. Depende po sa procedure nyo kung mas madadalian kayo. Kasi syempre, yung iba may oras din na paulit-ulit ba daw yung application. Pwede naman po. Ang inaasabi lang po namin, mas maganda po yung sumusunod sa protocol. Kasi kaya po dinisign itong protocol na to para mas maging efficient yung mga outputs natin. So, mauuna pa rin dapat ang technology. Yes, yung Atobi Pero pa rin yung, po. ano ko lang, yung question dyan, ang ibig sabihin na isasabay, yung itutunawin mong Atobi, pwede mong isabay doon yung ANF. Sa mixture. Pwede rin po yun. Yes, Miss Sir WBA. Ako, I would advise na, lahat naman tama, pero in principle and how the technology works, I would suggest na unahin mo muna yung Atobi. Kasi yung Atobi, siya yung magre-reconstruct Parang i-reformat niya yung buong structure ng species. Para pagka yung bibigyan mo na siya pagkain, kayang-kaya niya i-utilize lahat, walang masasayang. Pero paano yung pwede ba yung kunyari, in-apply ko ngayong mamayang gabi, yung hapon yung Atobi. Tapos, kumain lang ako, in-apply ko na yung pataba, pwede ba yun? Or day before? Kumbaga may interval. Day before, week before. Pwede rin. After pala, I'm sorry. Pero pwede rin yun na, let's say, bigyan mo ng time, mga 6 hours. Pero siguro din mong hindi maaraw, Ganon. We're talking about plants. Yes. So, inilagay mo sa katawan, yung hapon yun na in-spray mo sa katawan, sa dahon, tapos papunta sa ugat. So, habang mga 3 hours, nagkukondisyon niya, kahit papatang may initial yan, pwede mo na isunod yung fertilizer mo, para, kumbaga, nakakondisyonal, about 30%, 40, 50, habang may pumapasok na nutrient. Kumbaga, sinasabayan mo lang. So, yan ang pinakamabilis. Okay. Sorry po, meron pa palang isa. Paano gagawin ang lumusot na bituka sa tumbong, pardon for the word, sa tumbong ng baboy? Yun po ang tanong kasi. Ano yan, yung sabi nga nila, prolapse, kumbaga sa tao, yung hemorrhoids yan, di ba? Okay. Ganito lang po ginagawa namin dyan. Kasi yung mga ganyan na it's a sign of yung tissues is very weak. The cells is very weak. Yung bonding ng cells. So, kaya yung pag dumumi sila o umire o nanganak, nadadala yung palabas. Okay? Ang ginagawa lang po namin yan, of course, magandang pakain. Yung per kilo nun, lagyan nyo ng 2 kutsara. 2 kutsarang Atobi. Ang reason natin bakit 2 kutsara, para mas marami akong energy. Kailangan ko yung energy. For me, to do the detoxification, reconstruction, at saka regeneration ng cells. Kasi yung lumabas na yun, babalik ulit yun sa loob. Kasi kailangan kong ibalik yung dating code ng RNA at saka ng DNA para yung function ng cells bumalik siya sa dati. So, pag naibalik ng technology yon, yung program na yon, kusa siyang papasok ulit sa loob. Makikita naman nila yan May narinig na akong ganyan, sabi sa Facebook. Iihian ko ang pantalong ko pag nagawa niyong maipasok sa loob uli. Yung lumabas na... may nakita na akong ganyan. Naalala ko yung sinabi niyo kasi marami na po kaming ganyan nagawa. Although hindi 100%, there is always an exception. Pero sabihin na natin 90 to 99%, marami kami nagawa sa mga manok, sa mga baboy. Yes. Actually, meron pa nga kaming case na ganyan na this was intended to insult me. Sa bandang Marikina, Antipolo dyan. It was a very big yung piggery. Ipinanganak yung baboy na nakalabas yung bituka. So sabi, ayan, sige, tingnan ko nga galing ng hindi ako makakibo. Sabi ko, well, I have no experience. I'm not a vet or what. But based on my principle, pwede nating gawin. Ganyan. So, ginawa ng isang kaibigan ko, his name is Joel. Joel, kung nakapapakinaw, kamusta ka na? We really do miss you. Si Joel is actually a vet, but
ayaw na niya mag-practice ngayon gawa ng hindi niya daw makaya yung mga hindi magagandang nangyayari sa industriya kasi isa Christian. Okay. So, sabi ko talaga, you have to live with it. So, nung binigyan nila yon, if I remember, bawat kain noon, nung bake na yon, bawat kilo ng pakain, 2 kutsarang atubis, so 20 grams per kilo. Within a week yon, yung bitukan niya, pumapasok doon sa loob ng tiyan. Pumapasok. On the second week, nasa loob na lahat. Tapos before that second week ends, kusang nag-heal yung sugat ng baboy. Nagsara. So, the farm owner couldn't believe. Sabi niya, siguro may engkanto yung atobi. Then, I just smile at him. Yes. Sabi ko, it's the principle behind. Yes. Remember what Buti hindi na-infect yung nakalabas na yan. Mga ilang dangkal po yung nakalabas. Yung big, alam mo, siyempre, kilakaladkad niyang bitukan niya yon. Hindi ko na basta kahit ka maaasiwa ka pag nakita mo. Tapos may mga dumi-dumi pa, may lupa pa, may putik pa, o hila-hila niya. Pero ang animals naman, basta't mataas ang resistensya, kaya nila yun. Yes. Tsaka yung mga foreign bodies, kusa niya ilalabas yan . So yun, then nag-heal. Kumbaga sa it is a matter of, during that time nung pregnancy, magkameron ng deformity, so due to mga aflatoxin o medication o overdose or whatever it is, or nutritional deficiency. So, na-disrupt yung program ng cells for him to do his job, to mend, to bond, and everything. The technology, that's the job of the technology. Kaya nga sabi nga natin, as of now, yung technology, tayong Pilipino pa lang ang meron, and we should be proud and very grateful dun sa naitaas sa atin inirigalo. In the future, the near future, maybe merong mas lalabas ditong mas maganda. We do expect that. But for now, we make the most out of it. Correct. At madagdagan ko pa yung kay Mr. WBA. Opo. Hindi lang sa baboy, meron pa rin sa manok. Although aatuboy na tun si Sir, tinamaan siya ng bulutong. So, yung native chicken niya, yung manok karoon ng bulutong sa palong. 15 pieces yung katatawag niya sa akin noong October 16. So, sir, ganito ang gawin mo. I-separate mo yung 15 na contaminated na na may bulutong. Lagyan mo lang siya ng 2 litro, 1 kutsara. Yun lagi ang painom mo. After 3 days lang. Na lang, yung siyam, okay na. 6 na lang yung may bulutong, pero na siya, nanunuyo na. Umuimpis na. So, ngayong araw na to, Saturday, baka daw makita niya, wala na. So, hindi lang kamot nag-aatubi tayo, tinatamaan pa rin ang sakit. Pero, sa tamang pagtawag sa atin, para malaman natin kung ano yung mabibigay natin guide sa kanila, tawag lang po. So, masusupress natin kung ano yung problema. Hindi, tsaka yung yung subok na namin dyan, ang baboy pag napilay, binebenta na yun Opo. Huwag nyo munang ibenta, kasi kaya pa rin ng technology yan. It's just a matter of tulad na sabi ko sa inyo, yung tissues, ligaments, and everything. Hindi lang napilay, sir, yung pang lumpo, ayaw hindi tumatayo. Kasama din yun. O nga, yung technology kasi, based on my experience, sa tagal na, kasi yun ang una kong pinuntan yung mga sakit din. Kasi doon ako nag-focus I wanted to prove the technology if my hypothesis is true before I made the conclusion on the cellular level. So yan, yung mga napilay ng mga baboy, yung inahin ng anak or barako, wag nyo muna ibenta. Give him 1 week or 2 weeks. Taasan nyo lang 20 grams per kilo, 2 kutsara. Makikita nyo, lalakad ulit yan. Yeah. Hindi, ilang araw niyang pakakainin ng gano'n? Ito yung kakain. So, laging meron yung tumayo na siya. Yes. Stop na, ibaba na sa dose. Doon sa regular lang para makatipid. Kasi I need more energy for me to reconstruct those cells. Because the cells will actually, they will be the one to help each other in, kasi wala naman ako doon sa loob ng katawan ng baboy. It is the technology that I develop on how they will reformat or reconfigure yung tissues nila. Yan. Sana po marami kayo napapakinabangan. Ang next topic natin for Tuesday, Saturday ngayon gaano kadelikado ang feeds na kontaminado pag nakain ng baboy? Nako, miski hindi baboy ako, pag nainom ko lang, bagsak ako dyan Hindi, kasi maraming sakit ngayon na hindi nila alam yung palang reason. Yes. Aflatoxin. So, Martes po yan. Martes po. Okay. So, meron pang pagbating ba? Ito. Yan.
Yan, si Ma'am Irish po ulit. Ma'am Irish, Spencer Spiritu. Bibisita po kami dyan pag uwi namin. Sir Dave, see you dito sa Hong Kong. See you. Pili mo akong pansit doon, mura doon. Tsaka yung blood longganisa. Yan, Sir Jean Monterey, paano pag mixed feeds, pre-starter, starter, grower, fattening, lactation? Ng ano, ng Ayan, Atobi. makikita sa website natin. Yun, opo. Pero Sabihin sabihin nyo na rin, paano? Diyan na. Sa website. Hindi. Paano i-mix ang Sa pre-starter, starter, nawala grower, finisher. ng WHPF? Hindi, sa Atobi. Ng Atobi. Sir, sa fattening, basta inalalagay lang natin 2.5 grams na Atobi or kalahating kutsarita gada 1 kilong pagkain. Kung gestating or breeder, 1 Rita sa 1 kilong pagkain. Pag lactating po yan, 1 kutsara gada 1 kilong pagkain. Pag nagtatay ang mga big, itaas nyo lang sa 2 tablespoon per kilo. 2 kutsara. Pigs. Ayan, 2 kutsara po. At pag ayaw kumain, nakadapa, may sakit, Opo. subuan lang ninyo Oo. ng big. Yung kalahating kutsarita ng Atobi, i-force feed nyo every 4 hours. Tapos susundan nyo yan yung pakain nila. Kalahating kutsarita rin. Pag malaki-laki naman, yung mga pre-starter, yung medyo malaki na yan, yung 1 kutsarita niya every 4 hours. Pag malaki na, Kalahating kutsarita na lang yung starter hanggang finisher or grower feeds. Kalahating kutsarita ng Atobi. yung pagka yung downer. Yung downer siya. Yung downer, yung pagka yung nagkasakit, mamamatay, binigyan na ng vet ng mga medication, ay pa rin Actually, hindi kasalanan ng vet yan. Yung katawan ng hyphen. So, kaya lang natin sinusubuan para ma-trigger natin yung cells niya to respond sa medication. Makita niya, makarecover yan. Ay, madagdag ko lang po. Doon po sa mga sineseruhan natin na alagang biik na pagka nanlalata, nangingisay na, yung mga ganon. Yung hinahalo po natin 2 teaspoons ng Atobi, tapos 2 tablespoons ng water, sinisiringgilya po sa bibig yun. Ginagawa po natin every 4 hours. Idagdag ko rin po, i-force feeding nyo rin po ng mga pagkain nila kasi minsan hindi pa nakaka-recover. Kailangan din po ng nutrition galing sa pagkain. I-force feeding nyo na po. Kaya nagpapasalamat ako kay Sir Alan Malyari. OFW rin siya ngayon, nasa Philippines na siya ngayon nag-aalaga ng baboy. Ginawa niya, ngayon yung nangingisay niya at sinisipon niya, hinihingal niyang mga biik, recovered na lahat. Yes, good. So 100% after less than 1 week lang po, at least yun na-observe. Kaya importante po, hands-on din tayo sa farm. Okay, panghuli po yung mga pagbati na lang and then we will make our final messages. Yan, Sir Roheli Martir, isang araw punta po ako dyan. Thank you. Yan, Sir Rolando Pareño, good morning po. Sir Pahunahaw, magandang morning, Team Atobi. Morning, Yan. sir. Sir Christopher Ian Marquez, pwede po ba sa gestation at lactation ng 1:5? Yes, pwede po yan. Pwede po. Paano? Yan, may mga formulation po kasi tayong binibigay. So, po. Para sigurado ko. Ayan, meron po tayo doon sa sinasabi ni Mr. David na doon sa website, meron po nakapost na doon yung table 1 hanggang table 3. Mamimili na lang po kayo. Kompleto po yan. Lactating, gestating, or breeder, fattening meron po. Punta lang kayo sa website which is www.atobianimalg2.com. Yan. Sir Roland Andrade Gonzalez, kung yung inumin ng manok may Atobi, pwede po ba lagyan ng fish amino acid? Pwede naman, sa manok? Sa manok. Yes. Sa Pwede tubig? naman po sa tubig. Maglagay pwede. Sir Efren Cruz, good morning po. Morning. Sir Gil Torquator, saan po ba kayo nag-seminar sa pag-aalaga ng baboy? Ito po sa office. Sa office or po, through dito. Facebook. Yes. Yan. So, Sir Roheli Martir Polet, okay po yan, Sir Walter. Okay po yan. Ma'am Loretta Perez, kailan po kayo punta dito sa Hong Kong para mag-seminar, sir? Yes. Schedule po natin, schedule. Nihintay ko ang pagbaba ng ticket. Pag may piece of fare na po uli, sige. Ma'am Loreni Adona, Ma'am Mayora Ana, asko lang po, gaano? Yes. Meron na ako. May isa na ako. Yes. Thank you po. Asko lang po, gaano po karaming feeds with Atobi ang pwedeng ipapakain sa breeder, broiler hanggang laying stage para di po mag-overweight. Thanks po and good luck po sa candidacy nyo. Yes. Salamat po. Isa po kayo sa magiging sponsor ko, ha? Isang boto ka na, ma'am. Ang problema, hindi mo binoto sa sarili mo. Ganito,
ma'am, ang sa breeder, usually pinapakain natin dyan, 2.2 to 2.5 kilos per day po yan. Yan lang po yung ilalagay ang pinapakain natin. Kung ilalagay niyo po natin ng atoboy, 1 kutsarita, kada 1 kilong pagkain. And then, doon sa sinasabi niyo ulit na pwedeng sa broiler naman, ma'am, i-message na lang po kayo dun sa feeding program. Yan. And sir, Ma'am Galaura, Joyce Laura. Hi team, Atobi watching from Montreal. Wow, buti ka pa, nandiyan ka. Ma'am Melanie Lachica Gulafo, good morning po. Sir Sunny Raimundo, Hermosa Bataan po, when kayo pa seminar po. So, ang dami naghahanap ng ating pagka napapa-area po kami mag-a-advise po kami, magpo-post po kami sa Facebook pag may delivery ang Team Atobi sa may bandang north, yan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Bulacan, Bataan. Mag-a-advise po kami, paki-monitor na lang po yung sa Facebook namin para masabi rin namin yung schedule. So, pagka may oras naman po at napapadaan, pwede tayo mag-usap tapos orient namin kayo. Yan, tsaka pwede rin naman yung concern nyo kung ano yung gusto nyo isi-seminar. Kasi kung ano ipaplano namin yung live streaming seminar natin. Para mas marami yung tama. Kayo po magbigay sa amin ng pwede namin pag-usapan at pwede natin discuss sa inyo. Yes. Okay. Yan, Ma'am Nelsky Lopez Bondad, may website po ba yung Atobi? Yan, kakasabi na po kanina. Ulitin na lang natin, www.atovianimalg2, so golf number 2 at .com. Kung hindi nyo na-type, type nyo lang yung Atobi. Yun, type nyo Atobi, lalabas na yan dyan. Sir Aldrin Bolfane de Chavez, magkano po? Magkano po ang alin? Okay, yung Atobi product po natin, yung Atobi Wonder Powder, it's 470 pesos per kilo. Yung ating NBM, yung Nano Base Mix, is 350 pesos per kilo. Yung ating Walters Dog Food, 130 per kilo. Yung 1:5 na 25 kilos natin is 1,250. Yung 50 kilos po natin, 2,500. Yung ating ANF, yung amino, yung nano fertilizer, 700 pesos po per kilo. Okay. Exclusive po yan ng shipping or delivery charges po, ha? Ayan po. Okay, so next. Sir Jelson Mancha, good morning po. Ma'am Nelsky Lopez Bondad, nagmamanok ako. Okay. I see. Sir Christopher Ian Marquez, okay po ba ang performance pag nilagyan ng darak? Ng ano po? Siguro yung... Sa baboy, let's say. Sa baboy. So, depende po yan. Kung kasi hindi tayo naglalagay ng sobra-sobra. Dapat ibigay nyo po yung lahat-lahat ng gagamitin nyo. Then, the nutritionist will assess. I-ratio po natin yan. Okay. Opo. Yes. Yan, si Sir Christopher Ian Marquez Polet, salamat po sa inyo. Live more. Thank you. Yan. Thank you. Sir Jelson Mancha, good morning, Team Atovi. Ma'am Loreni Adona, salamat po, Ma'am Mayora. Ay, naku naman. Talaga, dalawa na yan, ha? Dalawa na. Tatlo na. Siyempre, kasama ako. Tatayo na tayo ng sectoral representative. Yes. Opo. Okay. Sir Dante Parazo, good morning, Team Atovi. Sir Romulo Rodriguez Pitaliano Jr., good morning po. Sir Carlito Camacho, hello, Team Atovi. Please, sa akin din po, Ma'am Ana, message po ng feeding ng broiler. Nako, opo. Libre po yan. Sige po, may message po tayo si Sir Carlito. Libre pampamaypay. Yes. Okay. So, mga kaibigan, at kami po'y masaya dahil magbahagi na naman tayo ng mga kaalaman sa inyo at kayo naman ay naging bahagi ng ating talakayan. Last message po sa ating mga kababayan, Miss Ana. Yes. Dito po sa atin, yung topic natin, so, hindi natin nire-restrict o yung ini-stop kayo na maging feed meal stockholder. Pinapakita lang natin kung ano yung magiging saving natin using the WHBF. And then, andito lang po kami para gumabay at para kung ano yung mga question nyo. So, yung Team Atobi will service you always. Okay, marami po. Salamat. Okay. Sir WBA. Well, tulad ng sabi natin, doon sa mga nagbababoyan, magpalagong baboy. Pero kung nalulugi tayo, paano lalago ang baboy at ang kabuhayan natin? So ngayon, sa diniscuss natin sa topic, obviously speaking, kitang-kita nyo na malaki ang tsansa nyo na yumaman. Miski wag na kayong bumili ng loto, yung pambili nyo, bigay nyo na lang sa akin. Yun na yun. Okay? So, magpapaalam na po kami.
just remember, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye. Yan, dalawa na. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko'y sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.